Sa kabila ng banta ng terorismo, fully booked pa rin ang mga resort at hotel sa Panglao at Tagbilaran City sa Bohol. Gayunman may agam-agam pa rin ang ilang turista kaya pinuputol na nila ang kanilang bakasyon. Live mula sa Panglao sa Bohol, may report si JP Soriano. JP. Steve, narito nga tayo ngayon sa isang resort sa Panglao Island at makikita mo naman tuloy-tuloy lang yung pag-e-enjoy ng mga kababayan nating bakasyonista dito sa Tanyag na resort na ito. Pero alam mo, kasunod nga Steve nung sunod-sunod na balita ng banta ng terorismo na di umano nasa Cebu na, nasa Palawan na ang ilan sa mga miyembro ng Abu Sayyaf, ay ilan sa mga foreign tourists na nakausap natin sinabi namang ika-cut short na nila o iiklian na nila yung kanilang pagbabakasyon dito sa Bohol sa Central Visayas at tataalis na nga sila ng Pilipinas. Ito'y sa kabila nga ng pagagarantiya ng lokal na pamahalaan ng Bohol pati na rin ng DOT na ligtas mamasyal sa mga tourist spots sa probinsya. First time daw ng mga Slovenian tourist na ito sa Pilipinas na mangharaw sila sa ganda ng Bohol at sa Pilipinas. Papunta pa sana silang magkakaibigan ng Cebu. Pero dahil sa mga travel advisories matapos ang nabulilyasong pag-atake sana ng bandidong Abu Sayyaf sa Bohol, iniklian na raw nila ang kanilang bakasyon sa Pilipinas. We heard about it maybe 5-6 days ago. That's why we actually changed the plan. We were going to go and travel from Cebu to Bohol, and that's why we, modify our plan a little bit and decided to come a little bit later. Ang pamilya Santos nagdalawang isip din nung una kung itutuloy ang bakasyon sa Panglao, Bohol. Nung time na lumabas yung balita, sinearch kaagad namin kung malapit sa Panglao yung nangyaring attack ng Abu Sayyaf. Nalaman namin malayo. Tapos nung pagdating namin dito, nakita namin maraming police sa vicinity. Every corner merong either police or merong sundalo. So, mas okay naman siya. Di pa masabi ng Bohol Tourism Office kung gaano na karami ang nagkansela ng booking matapos maglabas ng travel advisory ang bansang Amerika, Canada, United Kingdom, South Korea at New Zealand. Pero sa pag-iikot ngayon ng Department of Tourism, fully booked pa rin daw ang mga resort at hotels sa Panglao at Tagbilaran. Over the Holy Week, we've been getting some minor reports of cancellations. So I think that is the first thing that the Secretary will definitely address. And we've also gotten in touch with Governor Chato. And siya yung nag-a-assure sa amin, sa Department of Tourism, na that Bohol is safe for tourists. Mas naghigpit na ng seguridad sa Bohol, lalo na sa mga lugar na dinadayo ng turista at dito nga sa venue ng ASEAN-Hong Kong Trade Officials Meeting sa Panglao. Gayunpaman ang agam-agam nananatili dahil isang barangay sa isang bayan sa Bohol ay inatake ng Abu Sayyaf nito lang nakaraang linggo. Tinabanga is in the northern part of Bohol. Only one barangay is affected. The whole town is not affected. The whole province is not affected. The ASEAN will be in Panglao. The whole country is not affected. Cancellations would happen definitely because their nationals look at the advisories of their countries also as real guide. At Steve, bukas nga ipapasyal ng Department of Tourism ang mga delegates ng ASEAN na narito ngayon sa Bohol. Ito raw ay para ipatunayan na hindi magpapabahala o hindi magpapaapekto sa banta ng terorismo ang gobyerno ng Pilipinas. Atin mo na ang latest mula rito sa Panglao sa Bohol. Steve? JP, nabanggit mo na fully booked pa rin naman yung mga hotel dyan. Pero ang tanong natin, yan ba ay dahil sa dami talaga ng turista for summer o ito ay dahil dyan ginaganap yung ASEAN meeting? Both, Steve. Meron sa kanila simula nung Holy Week, narito pa. Pero syempre, you have to consider nga talaga yung ASEAN at hindi lang mga delegates ang kasama dyan, pati yung mga dinala rito, mga security, mga logistics, personnel mula sa Metro Manila. Sabi ng lokal na pamahalaan ng Bohol, malalaman daw nila yung mga datos o yung mga data kung talagang meron bang pagbaba o may effect talaga yung mga nangyaring travel advisories sa mga susunod na araw. At ayan daw, malalaman nila pagkatapos ng ASEAN dahil nga medyo busy pa sila ngayon, Steve, sa pag-aasikaso sa mga bisita natin na narito ngayon. At kasabay sinabayan pa yan, Steve, ng mga pagbabantay sa matinding banta o seguridad, banta ng seguridad sa ilang bahagi ng probinsya. JP, nakita natin dun sa report mo na napakaraming mga pulis dyan, bantay sarado. Pero itong pag-beef up dun sa security, hindi ba ito nakakadagdag ng agam-agam sa kanila na baka mamaya seryoso yung problema at nariyan talaga yung banta?
Oo nga, Steve, kasi tinignan namin, ino-observe natin yung reactions ng mga turista, lalo na yung mga foreign tourists, kung sila ba, kumbaga, madidistract sa kanilang mga ginagawang activities dyan sa beach, dito sa tanyag na Palona White Sand Beach sa Panglao, dahil nga paikot-ikot yung mga police, merong naka-standby na Coast Guard dun sa di kalayuan sa shoreline, may paikot-ikot din na rubber boat ng Coast Guard. Alam mo, surprisingly, sabi ng karamihan sa kanila, they feel safer na nakikita sila. Gayun din, yung mga Pilipinong turista na narito ngayon, imbis na nung nalaman daw nila o nakita nila agad pagdating sa airport, na kada kanto, dito sa Bohol, from Tagbilaran pala may checkpoint, mas lalo daw silang naging kampante. Steve. JP, ang sabi ng Department of Tourism, ang target nila for this year, nasa around 8 million foreign tourists. At kung merong mga ganitong insidenteng nangyayari, may mga travel advisories, kaliwat kanan, talagang may epekto o posibleng bumaba. Pero ano kaya yung mga ginagawa nilang hakbang o mga strategy, kumbaga, para at least ay kahit papaano maalis yung takot ng mga turistang pupunta dyan, lalo't summer? Well, according to Undersecretary Kat De Castro, narito ngayon nagpunta rito sa Bohol upang personal na inspeksyonin o tignan ang situation sa mga tourist spots sa probinsya. Sabi nila the strategy really is to address the problem. And yan daw yung mga gagawin to face the problem, to address the problem. Of course, yung mga foreign embassies daw will always give travel advisories or travel messages sa kanilang mga citizen, dahil obligasyon daw nila ito para sa kanilang mga kumbaga citizens. Sabi rin ng DOT, hindi naman bago yung paglalabas sa mga travel advisories, na matagal na dati na itong na-experience ito sa ibang bansa, pero ang gagawin lang daw ay patuloy magiging alert, of course with the coordination with other attached agencies, the police, the AFP, and the LGUs, pero patuloy lang daw yung kanilang mga gagawing campaign para mapakita na talagang world class at dapat talagang pasyalan ang Pilipinas. Steve. Pero meron na ba, JP, na mga nagbababa ng mga rates nila, yung mga promo, kasi lalo't ganito yung sitwasyon, para lang at least maka-attract pa rin ng mga turista at mas maraming bibisita? Well, at least dito sa Bohol, Steve, sa ating pag-iikot, parang hindi pa naman ganun yung situation kasi fully booked pa talaga siya kasi nga nandito nga yung ASEAN pero yan ay pwedeng isa daw sa mga oobserbahan ng lokal na pamahalaan, ng Local Tourism Board ng Bohol, kung ano ba yung mga pwede nilang gawin, kumbaga gimmick o kaya mga promos para talagang mas maka-attract pa ng mga turista. Pero syempre, ang pagbabasihan yan dapat meron talaga dapat silang pagbabasihan na datos kasi kung pagbabasihan daw yung Holy Week, ito ay kahit nangyari na yung enkwentro sa may Inabanga, sa bayan Inabanga, napakarami pa rin daw na mga foreign tourists in particular ang nagpunta rito sa Bohol. Maraming salamat, JP Soriano.